Kumalma kayo mga bro dahil tatalakayin natin ang kontrobersya sa likod ng JF-17 Thunder Fighter aircraft. May chismis na binili nga ito ng Myanmar mula sa Pakistan pero may mga technical issues raw. Ngayon kung totoo yan, malaking epekto ito sa pagmemerkado ng pagsasamang ito ng China at Pakistan sa ibang bansa. At alam nyo kung sino ang masaya sa balitang yan. Syempre, India. Parang isang matinding laro ng chess sa langit. Mas matagumpay ang JF-17 Thunder sa merkado kumpara sa katunggali nitong gawa sa India, ang HAL Tejas. Pero mga bro, walang sigurado sa laro na to. Kamakailan lang nagkaroon ng aberya ang JF-17 Thunder sa mga potensyal na deal sa Malaysia at Argentina. Ito ay patunay na kahit ang mga malalakas na kalaban ay pwedeng magkamali. Pero huwag mag-alala mga bro. Patuloy pa rin ang pag-asa ng Pakistan. Sinasabi nila na mayroon pa ring mahigit 12 ng mga bansa na interesado sa JF-17 Thunder. Para sa mga bansang ito, ang mahalaga ay maghanap ng mas abot kayang alternatibo sa mga eroplano gawa sa kanluran o kahit sa Rusya. Medyo may aberya man ang JF-17 Thunder, hindi pa tapos ang kwento nito. Ngayon, tayo naman ang pag-usapan natin. Ito ang aking opinyon, malinaw na malinaw, dapat pag-aralan ng Pilipinas ng maigi ang lahat ng opsyon pagdating sa pagbili ng mga eroplano. Ang pambansang seguridad ay dapat palaging nasa unahan. Bagamat totoo na ang JF-17 Thunder ay gawa sa China, ang proseso ng pagdedesisyon ay dapat nakatuon sa mga bagay tulad ng performance, reliability, at long-term strategic interests. Ang Pilipinas ay may karapatan na suriin ang lahat ng posibilidad na tinitingnan ng nagbabagong dinamika ng pandaigdigang larangan ng depensa. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga masusing desisyon na tugma sa mga hangarin at pangarap ng bansa. Sige mga bro, ayan na ang ating diskusyon tungkol sa JF-17 Thunder at ang epekto nito sa pandaigdigang merkado. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, huwag kalimutang i-hit ang like button at mag-subscribe sa ating channel para sa mas makapag-isip na nilalaman.